good evening po sa ating lahat. Narito na po sila para sa ating 65 day or 65th day ng ating sharing and devotion video. And tomorrow po is May 1 or Labor Day. So tomorrow we will have water baptism at Cafeteria Beach Gold Coast sa Chun Moon. Ayan, kung meron po sa inyong available na nandito sa Hong Kong na walang alam na pupuntahan, ayan, pwede po kayong makisama at makidalo sa aming gagawing water baptism and family day or games after ng ating water baptism. So, meron po doon mga lunch, and then kung gusto nyo mag-swimming and mag-barbecue, and kung gusto nyo ring makapasyal sa mga beach dito sa Hong Kong, diba? So, that is one of the good beach dito sa Hong Kong. Maganda dyan sa Chun Moon Gold Coast. So, bago po ang lahat, wag natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon para sa ating pagsisimula ng ating sharing and devotion video. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong paggabay at pag-iingat sa aming Panginoon sa buong araw na ito, Panginoon. Napagtagumpayan na naman namin ang aming mga dapat gawin, ang aming trabaho, Panginoon, negosyo ng bawat isa, Panginoon, kung ano't ano man na pinagkaabalahan ng bawat isa para sa buong araw, Panginoon. Salamat sa hininga, sa buhay na ito, Panginoon, sa lakas, Panginoon, at mga talino, Panginoon, na aming kailangan upang magawa namin ang aming mga dapat gawin sa mga estudyante, Panginoon. Ang karunungan nagmumula sa inyo para makatapos sila sa kanilang pag-aaral at nalalapit na mga graduation, Panginoon. And dalangin din po namin, Panginoon, na lagi nyo kaming samahan, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay na ito, Panginoon, na aming ikinatutuwa, Panginoon, at ikinagagalak na maibahagi sa aming kapwa, Panginoon, kung ano ang mga pangungusap na nagmumula sa inyo, Panginoon, na tanging kayo ang mapapurihan at madakilan ng bawat isa, Panginoon, at maitaas ang inyong dakilang pangalan, Panginoon, pati na rin ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, upang tubusin ang aming kasalanan at ang laging pagsama ng banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin at nagbubukas ng kaisipan at puso ng bawat isa ng kanilang mapapakinggan, Panginoon, ay magdulot ng iba yung rema sa kanilang mga puso at isip, Panginoon, nang sa gayon ay maunawaan ng bawat isa kung ano ang ipinababatid ninyo sa bawat mga mensahe na ito, Panginoon. Kayo siya maghari, Panginoon, at langisan ang aking labi, Panginoon, at itago sa inyong likuran upang ang inyong shine, Panginoon, ang inyong glory, Panginoon, ang magliwanag sa aming pagbubulay-bulay na ito, Panginoon. We glorify your holy name, Lord God. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, nandito tayo sa Lucas 18:30. Ayan, yung continuation ng kagabi nating devotion. So, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito at sa panahong darating. Tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Message, at ito na nga ang pangako ng Diyos sa mga pinili siya kaysa sa tahanan nito at mga mahal sa buhay. Dahil tatanggap daw tayo ng higit pa o sobra pa sa panahong ito. At sa panahong darating o hinaharap daw ay tatanggap pa tayo ng buhay na walang hanggan. Application, yun pa lamang masigurado mo na kahit lisanin mo na ang mundong ito ay mabubuhay ka ng walang hanggan ay nakakapagpasaya na. Mas lalo pa na habang nabubuhay tayo ngayon ay mararanasan natin ang mga higit na pagpapala ng Diyos. Kaya nga, ang payo ay huwag tayong panghihinaan ng loob sa mga ginagawa nating kabutihan, lalo na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil napakabuting bagay na magamit tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo, ang tinapos na gawa ni Jesus at ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating pang-araw-araw na buhay, na kahit bawiin na ng Diyos ang buhay natin, habang ginagawa ito ay masaya at mapayapang babalik ang Espiritu natin sa Diyos. So, kung makikita niyo sa aking Facebook, nag-post nga ako na may iba may natawa. Kasi ibig sabihin nun na mas mabuti ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Kasi sabi, di ba may kasabihan naman na tayo, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, sa Israel kasi ng panahon nila, ang aso ay tinuturing na pinakamababang klase ng hayop, ang aso.
And pinakamakapangyarihan naman sa kanila ang leyon, 'di ba? Pero sabi nga, aanhin mo naman ang leyon kung ito'y patay na. Eh di wala na tong magagawa, 'di ba? Mas mabuti pa ang aso. Pwede kang ipagtanggol kung halimbawa ay may mga gustong manakit sa iyo, 'di ba? At ngayon ang mga aso ay man's best friend na dahil nakikita ng mga tao na marami itong nagagawa na pagpoprotekta sa tao or mga malapit sa kanila, kagaya na didistinguish na mga aso kung halimbawa ay may mga pinagbabawal na gamot sa mga airport, nakakapag-rescue din sila ng mga nalulunod or mga dapat hanapin ng mga tao sa pamamagitan ng amoy nito, 'di ba? And nakakagawa na rin ng mga exhibition at mga dapat gawin ang mga aso na kagaya ng pag-upo, umikot-ikot, or gumulong-gulong, 'di ba? So marami ang natutuwa sa mga aso. And ayan, ang inyong lingkod din po ay mahilig mag-alaga ng mga iba't ibang klase ng hayop sa bahay, simula ng bata pa ako, aso, pusa, na mga yun po ay mga askal or mga sinaktan ng mga tao, ngunit inalagaan natin at naging malulusog sila ng mga hayop. Ay nakapag-alaga na rin ng pagong, lovebirds, ayan, marami pa na iba. Ayan. Pero pinaka-mostly na favorite namin hanggang ngayon, may aso pa rin kami sa bahay. Diba? Dito naman ng mga amo kong to, ay hindi sila pwede mag-alaga ng aso dahil walang mag-aalaga. So, ang alaga lang namin dito ay pagong, tsaka yung regalo kong isda sa aking alaga. But anyway, magbalik po tayo sa ating topic na kung saan ay pinapakita lang dito na sinabi na ating Panginoong Yesus, ang pangako na ating Panginoong Diyos, na kapag ang isang tao ay kinailangan niyang iwan or lisanin ang kanyang bahay o tahanan, pati ang mga mahal niya sa buhay, basta ang ginagawa niya ay para sa kalooban ng Diyos at pagpapalaganap ng Ebanghelyo o mabuting balita ng ating Panginoong Diyos, ay tatanggap ng mga pagpapala na higit pa or sobra pa sa inaasahan natin. Nakalagay nga riyan sa Bible na wala pang mata na nakakita kung gaano yung ibibigay na pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa mga tapat na maglilingkod sa Kanya hanggang huli, diba? And tsaka yung isa nga sa pinaka most exciting part is yung magiging buhay natin sa kabilang buhay, 'di ba? Na kapag nilisan na natin ang buhay dito sa mundo, is nakakasigurado tayo na mayroon tayong buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kaharian, na syempre hindi pa natin maipapaliwanag dito kung ano o saan ba yun dahil hindi pa nga tayo nakakarating doon. Kumbaga, nasa katawan pa tayo na panglupa, kaya hanggat maaari ang mararanasan muna natin ay ang mga pagpapala ng Diyos dito habang nabubuhay pa tayo sa mundo. Pwede yung maging mga kayamanan, mga possession, pagiging sikat o kilala, and ano pa ba, basta halos karamihan ng lahat ng mga mabubuting bagay at magagandang bagay. And lalong higit, ayan, yan, malusog ang ating pangangatawan, tayo ay nagigising pa sa bawat araw, nakakapagsalita, nakakarinig, nakakakita, nakakaramdam, 'di ba? Yan pa lang ay isa ng malaking pagpapala sa atin ng ating Panginoong Diyos, na kung saan nagagamit natin ang lahat ng parte ng ating katawan, maging ang ating isip para kumilos, kumita ng pera na ikabubuhay, at maka-communicate ang ating kapwa, ayan, or mapalapit tayo sa ating kapwa, dahil yun naman talaga ang pinaka nais at gusto ng ating Panginoong Diyos, na hindi lamang tayo sa Kanya malapit or close, kundi mayroon din tayong maging mga malapit na mga kaibigan or kakilala na maaari nating mabahaginan ng salita ng Diyos habang tayo ay kagaya dito na mga OFW tayo, nasa ibang bansa tayo, di ba, na kung saan ay matulungan natin sila kung wala pa silang relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, ay maipaliwanag natin na maayos sa kanila kung ano ang mga tinapos na gawa na ating Panginoong Yesus at kung paanong nagpo-provide ang ating Panginoong Diyos ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, may iba na meron mang mga kakulangan or kahinaan, kagaya ng mga sakit, pero sabi nga, sa naging topic ko kagabi ay ang mga sitwasyon na nararanasan natin, it's either it can make you or break you. Pero nawa, mas mapili natin na anong pinagdadaanan natin ay ito yung magiging daan or makakapagpabuo sa atin para mas lalong magtiwala sa ating Panginoong Diyos and for us to be the best. Ayan, dahil
the best naman talaga ang hangad sa atin ng Panginoong Diyos. Ayan, minsan nga lamang ay nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. Pero if ever man na makakagawa tayo na hindi sinasadya or sadya man, ay magrepent lamang tayo sa ating Panginoong Diyos. And lagi tayong humingi ng gabay sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita at pagbabulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil mas napalalakas natin ang ating spiritual, 'di ba? Na kung saan hindi lang yung physical natin ang ating palalakasin para masaya lagi, malusog at hindi nangihina, 'di ba? Yung kumbaga habang we still have time, we still have the energy, we still have the life or hininga para gamitin ito para sa ikabubuti natin at ikabubuti ng kapwa natin, na parang ginagawa na rin natin sa Diyos dahil nga ang ating Diyos ay mapaglilingkuran lamang natin sa pamamagitan ng spirit and in truth. Ayan, kaya dahil syempre ating Panginoong Diyos ay hindi natin nakikita, kaya para sa iba mahirap magtiwala sa hindi niya nakikita, 'di ba? Pero pinaka-importante naman diyan, sabi nga, is mas mapalad ang mga naniniwala or nananalig kahit hindi nakikita ang ating Panginoong Diyos, dahil diyan mas masusubukan kung tunay talaga ang ating pananampalataya, na hindi tayo nagpapadala sa kung ano lamang ang nakikita ng ating mata o naririnig ng ating tenga or yung nararamdaman natin na pakiramdam sa ating mga senses. Diba, yung nahahawakan ng kamay natin, diba? Pero, naniniwala tayo na hindi man natin nakikita ang ating Panginoong Diyos, alam natin na nandyan siya at narito siya sa ating puso at isip at naghahari dahil sa espiritu na ipinagkaloob niya sa atin bilang tao. And pag haharapin na natin ang buhay na walang hanggan sa another dimension na ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos, kapag natapos na natin ang ating mission dito sa mundo, ay iiwanan na natin ang ating physical na katawan at ang ating espiritu ay magbabalik na sa nagbigay niya ng espiritu natin na ito, which is ang ating Panginoong Diyos. Basta ikaw ay namuhay na in-enjoy mo ang lahat ng mga fruit of your work, tapos namuhay ka na tumutulong sa iyong kapwa at mabuti ang relasyon mo sa bawat tao, ay parang ginawa mo na rin sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, and kapag oras na para bawiin na ng Diyos ang buhay na ipinagkaloob sa atin, ay masaya natin itong ibabalik sa Kanya dahil siya naman talaga ang may-ari nito. Pasalamatan na tayo ay pinahiram ng kahit mahaba mang buhay kung ituturing para sa iba na umabot sa edad na talagang 100 years and more. Pero magpasalamat pa rin dahil pinagkalooban tayo ng Diyos ng buhay para maisabuhay ito at malasap kung ano ang saya, lungkot, hirap o ginhawa sa mundong ito. Dahil pag natapos na natin ang ating mission, ay maaari na tayong sabihan ng ating Panginoong Diyos na, "Well done, good and faithful servant." So, huwag tayong manghinayang kung sakali mang kinakailangan nating iwan ang mga mahal natin sa buhay at ang ating mga pinundar na mga tahanan. Basta ang malaga ay we're doing it for the glory of the Lord. So, nawa po ay may natutunan tayo sa ating sharing of devotion ngayon at magkita-kita po tayo muli bukas. And I'm sure, definitely sure, baka mapapagod ako bukas kung sakaling matutuloy yung mga palaro or games natin after ng water baptism bath. God will give us strength para makakapag-devotion pa rin tayo pagdating ng gabi, dahil May 2 may pasok na rin sigurado ang alaga ko. So, hanggang dito na lang po, and let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong aral na naman, Panginoon, na aming natutunan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, because now pa lang, Lord God, we declare na tatanggapin namin, Panginoon, at natanggap na namin, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon, na ibinibigay ninyo sa aming, Panginoon, dahil sa aming paglilingkod at paggamit ng aming buhay na ipinahiram nyo, Panginoon, para sa inyong kalwalhatian, at upang mas marami pang mga kakilala o makikilala namin, Panginoon, ang lumapit at manampalataya sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay huwag kayong magsawa
na bigyan kami ng buhay at hininga sa bawat araw, Panginoon, at lakas, Panginoon, upang magawa namin ang aming mga dapat gawin na misyon dito sa mundo. Hanggang sa muli, sa pagbabalik namin, Panginoon, sa inyo, sa inyong kaharian, Panginoon, at isusulit namin ang lahat ng mga aming ginawa dito sa mundo, Panginoon. Nawa ay mabuhay kami ng kasiyasiya sa inyong paningin, Panginoon, at nakalulugod sa inyo, Panginoon. At kayo ang laging maghahari sa buhay namin, Panginoon. And ibigay niyo po sa bawat isa, Panginoon, lalo na ang mga may kagustuhan, Panginoon, na magamit rin para magpahayag na inyong salita, Panginoon. Subalit sila ay nahihiya pa lamang or wala pang lakas ng loob, Panginoon, or confidence, Panginoon, para magawa ito. But we know, Lord God, na with you, Panginoon, ay nothing is impossible, Panginoon. At magagamit mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang magawa ang Great Commission na ipinagagawa niyo sa amin sa mundong ito, Panginoon. Habang kami ay nabubuhay muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at kasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!